Binabasa lang ako isang talata, isang tula galing sa isang sikat na writer. May na-realize ako doon. Sinabi niya doon na kung ginagawa mo yung mga bagay-bagay para lang maging famous ka, para lang makita mo sa ibang tao, huwag mo nang gawin. Kung ginagawa mo man yun para lang ma-impress sa'yo yung babae or yung jowa mo or yung asawa mo or kung sino pa man, huwag mo na lang gawin. Kung ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo naman siya gagawin sa buong kakayahan mo, huwag mo na lang ituloy. Kahit ano naman ang ginagawa mo sa buhay, kahit anong profession mo. Halimbawa, kung isa kang photographer, mag-take ka ng pictures sa best na mga kaya mo. Huwag mong gawin yun dahil lang para kumita ka ng pera or para mairaos lang yung event. Gawin mo yun dahil passion mo yun, dahil gusto mong gawin yun, dahil masaya ka dun. Kaya kung may mga bagay man na gagawin mo na hindi buo yung puso mo sa paggawa nun, huwag mo na lang ituloy kasi sayang na yung oras, sayang lang yung buhay mo. Kung nagtatrabaho ka man ngayon sa isang opisina dahil malaki yung sweldo doon pero hindi ka naman masaya, pero toxic naman, ano pang sense ng ginagawa mong pagtatrabaho sa araw-araw? Nagbabiyahe ka ng maaga para makarating ka doon sa opisina ng alas 8, so uwi ka ng alas 5, magbabiyahe ka ulit, matatraffic ka, pero hindi ka naman masaya. Nauubos yung buhay mo, yung bawat araw ng buhay mo lumilipas, parang naging routine na lang yung pagising mo sa umaga, pero sa sarili mo hindi ka talaga masaya. Wala doon yung self-fulfillment mo bilang isang tao. Oo, kailangan mo ng pera, kailangan natin ng pera, pero ano ba mas mahalaga, yung pera o yung buhay mo mismo? Nagtatrabaho ka para makabili ng mga damit, mamahaling damit, pero ano ba yung mas mahalaga, yung kasuotan mo o yung kalusugan mo, yung sarili mo, yung well-being mo? Minsan nakakalimutan na natin yung mga bagay na mas importante dahil inaanod na tayo ng buhay na to. Masyadong mabilis yung agos ng mundong ito na hindi mo namamalayan, pati ikaw natatangay na, to the point na sumusunod ka na lang sa agos, sumusunod ka na lang sa impluwensya ng mga nakapaligid sa'yo, nawawala ka sa focus, masyado ka nang naapektuhan ng mga nangyayari sa'yo, mga problema, mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. Kaya ito ka ngayon, hindi mo alam kung sino ka. Yung mga dating pangarap mo sa buhay, nakalimutan mo na. Yung mga goals mo, yung mga gusto mong gawin, gusto mong mapuntahan, nasa na? Hindi mo nagawa, hindi mo napuntahan kasi nauunahan ka ng dahilan. Kasi magastos kasi may sakit ako, kasi inaantok ako, kasi nakakatamad. Naging gano'n na yung buhay mo. Umiikot sa dahilan, umiikot sa mga circumstances na yun na lang yung nagpapaikot ng buhay mo. Yung mundo yung nagpapatakbo sa'yo. Wala ka ng sariling desisyon, wala ka ng sariling pag-iisip. Para kang dahon na inaagos sa ilog hanggang sa lumubog ka na. Isipin mo, sino ka nga ba talaga? Ano ba yung mga gusto mong gawin sa buhay? Anong gusto mong ma-accomplish? Saan mo gustong pumunta? Ano yung mga gusto mong mabili? Sino yung mga gusto mong makilala? Oo, hindi lahat. Hindi lahat pwede. Hindi lahat posible. Pero, ang mahalaga sa mga bagay, sa mga listahan na meron ka pa rin dong na-accomplish. Hindi yung wala ng direksyon ng buhay mo. Inaantay mo na lang na mawala ka sa mundong ito. Pero, huwag ka mag-alala. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka magsimula at pwede mo yung umpisahan ngayon. Ikaw na lang yung magdedesisyon. Kung lubog na lubog ka sa sitwasyon, meron kang choice para tumayo. Kung nangihina ka, gamitin mo yung natitira mo pang lakas para makatayo at makabangon at makalakad at mapuntahan yung pinaka best part ng buhay mo. Hi guys, this is Berna Ramen.